Pinagdarasal ko na sana dumating po yung panahon na ang mga maglilingkod po sa atin ay hindi maging ganon, hindi maging ganyan para sa ating lahat. Kasi nagugulat lamang po ako dahil ang sarap-sarap naman ang pakiramdam na ikaw ay makapagbigay ng tulong. So ma'am, nung bata pa po kayo, ay talagang na-expose na po kayo sa pagtulong sa ating mga kababayan? Oo naman, bata pa lang ako. At saka siguro nasa puso ko na talaga kasi nasabi ko nga mapagmahal ako sa mga kapatid. Siguro hindi lang nila maalala pero ako yung talagang #1 lagi nag-worry sa kanila. Lalo na kung may sakit or kung kakain kami, gusto ko sabay-sabay. Kasi ano yun eh, parang yun yung bonding time namin na kung saan tinatanong ko pa yung mga kapatid ko, ginawa niyo ba yung mga assignment niyo? Ganun ako para akong nanay na bata pa lamang. Tapos, nung tumugtong ako ng high school, nag-aral ako ulit sa mga madre, hanggang nag-college ako. So, yung mga sister na nakasama ko na naging teacher ko, mas lalo ko nakilala yung Diyos, mas lalo kong nakilala na meron ka nang nag-create sa atin. Kasi nung bata ako, medyo matanong ako, marami akong iniisip. Paano ba tayo nabuhay? Paano ba naging mama ko si mama? Paano ba naging papa si papa? Kasi yun yung mga question ko. So nung tumutong ako ng high school, lahat yan nasagot. Dahil nung nag-aaral ako, dahil yung mga sister, yung RBM sister ng mga guro ko, sila yung nagpapaliwanag kung saan ba nagmula ang tao, ano ba dapat natin gawin, sino ba nag-create sa atin. So doon ko nalaman, meron palang creator si God. Meron pala tayong mga makukumit na kasalanan kung hindi tayo gagawin ng ganito. So maaga akong namulat. Nag-mature na? Pero kahit na on my other side na ganun ako, very religious ako, medyo nationalistic ako. Ayoko nang may naaapi kahit nung bata pa ako, kahit nung kaklase ko. Halimbawa, inaway siya ng isang mga kaibigan namin. Parang, ba't mo siya inaaway? Ano ba ginawa niya sa'yo? Parang feeling ko, ayoko na ba-violate yung human rights. Parang feeling ko, may karapatan tayo mag-express. Pero not to the extent na mananakit ka ng kapwa. Ano yun eh, mixed combination na meron akong soft side, pero yung pagiging strong personality ko, dahil gusto ko yung tao laging nasa balance lang. Walang naaaway, walang nagugutong. Ganun ako nung bata. And at the same time, naalala ko nung high school ako, syempre puro babae kami sa school, ano. So pagkalalabas na ako ng school, kumbaga marami kasi nanligo sa akin, sorry nagayabang no? Pero marami talagang nanligo sa akin kahit nung high school ako hanggang mag-college. Pero medyo aloof ako sa mga lalaki. Kasi feeling ko parang, ay, naku, hindi ako pwede, bata pa ako, ayoko ng mga ganyan, magagalit si mama, si papa, tsaka parang feeling ko kasalanan na sa Diyos pag niligawan ako, ganun yung dating sa akin. Kasi nga, yung exposure ko, mga madre laging kasama ko, tapos puro babae kami. So, ano yan, lalabas ako, may times na hindi ako nasusundo nila papa sa school, kasi 7 kami hinahatid sundo. So, pag nalilate sila, umuwi ako mag-isa, nag-jeep ako. So, pag nag-jeep ako, mayroong mga lalaki doon, siguro napapansin na kasi maputi ako ng bata eh, tapos parang anghel mukha ako pero hindi nila alam ba't napakatapang ko. So may tumabi sa akin yung lalaki sa jeep, tapos gano'n siya ng git-git. Sabi ko, ano ba ginagawa nito? Nasasaktan na ako, git-git ng ginanong ko talaga. Sabi ko, pastos ka, ginanong ko siya talaga, tapos bumaba na ako. Huwag ka susunod sa akin. Tatanda ako yung mukha mo, ginanon ko siya talaga, bumaba ako dito sa may Onyx. Siyempre, tapang ko, di ba? Lugar ko na yun. Sabi nung lalaki, nagulat siya kasi ang bata-bata ko pa, nening pa ako, nun siguro mga 14 years old pa ako. Ibig sabihin, ganun na ako lumalaban sa buhay. Parang, pag merong problema darating, kailangan iangat ko agad yung sarili ko. Hindi ako pwedeng umiyak lang ng umiyak maghapon, mawala ng gana. Parang feeling ko, sayang yung buhay natin. Kasi there is God, yung Creator, na binigyan tayo ng chance para maging tao talaga tayo. So yun. So yun, mga minamahal nating kababayan, no? During the time ng high school life. Oo, high school life. Yun ang attitude niya nung time na yun. Bata pa lang eh. Bata pa lang talagang meron na siyang pinaglalaban. Yes. O, di nag-college. Pero nung nag-college ako, very behave ako.
yun na yung sabi ko, ito na, kailangan talaga ako, tutukan ko yung pag-aaral ko kasi ito na yung magiging profession ko, ano yung mapipili ko. Actually, nung bata ako, gusto kong maging nurse. Nung bata ako, kasi nga, maalaga ako sa mga kapatid, kunting lagnat lang, talagang check ko na ng thermometer yan. Pero sabi ko, parang ayoko mag-nurse. Sabi ko, parang natakot ako sa parang naiiyak ako pag merong may sakit. Parang yung soft side ko ba, parang baka hindi ko kayanin yung profession na yun, yung trabaho na yun. So ginawa ko, kumuha ako ng management, yung gusto ko pa. Kasi ako, very adventurous ako na tao. Hindi ako natatakot mag-risk ng mga negosyo o pasukin, itry ko yung ganito, baka okay sa akin. So, yun ang tinako. Na parang gusto ko ba, meron akong freedom na magawa ko yung gusto ko. Pero yung gagawin ko na yun, gusto ko may kaakibat siya na pagtulong ko sa kapwa. So, yun yung pinili kong landas na business-minded ako. Opo. At the same time, talagang makikita nyo yung relation niya sa tao talaga na very fair talaga at makakatulong siya. At saka, kumbaga sa akin, syempre may mga pangarap tayo, di ba? Actually, sa totoo lang, pinangarap ko mag-artista. Ayun. Nag-audition ako sa ABS-CBN at Channel 5. Yes. Tapos may times na kinukuha na ako ng production kasi napili ako out of 1,000 na nag-audition, down to 500, down to 200, down to 100, down to 20. So sa 20, down to 10. Sa 10, down to 1. Ako yung Tingnan rin pala yung pinagdaanan niya, Ma'am. Hindi, at saka hindi ako mahihain talaga. Mahihain ako sa mukha. Pero pag kailangan ko na talagang mag-perform, kailangan ko na talaga, lumalabas yung, sama ko siguro yung magiging artistic side ko. Ang kinakanta ko pa noon, pag nag-audition ako, Miss Saigon kay Dea Salon. Wow, ang galing ha. Talagang pang-international yun, Ma'am. Oo, tapos, hindi ako nahihiya. Talaga sabi ko, hindi, gusto ko. Ganun ako. Pag meron akong pangarap, na alam ko namang hindi imposibleng abutin, pinipilit ko talaga. So, yun yung nakita ko na achievement. Kaso si mama may niya ako mag-artista, liligaw. Actually, nung nag-audition pa lang ako, meron nang nilalove team kaagad sa akin. Nagalit talaga si mama. Ay, naku, hindi pwede yan. Bata ka pa, maniligaw-ligawan ka lang. Meron na kasi doon sa production dito sa Channel 5, sa TV5. Nung nag-audition ako doon, merong isang mistisong lalaki doon na siguro kamag-anak ng may-ari. Tapos bumaba, tapos pinakilala sa akin. Natakot ako. Siyempre, lalaki yun, di ba? Takot ako. Ay, naku, bawal po ako makipag-usap. Sabi mo, mamadre ka ba? Sabi pa sa akin, ay, hindi bawal po ako makipag-usap talaga. Feeling ko nagkakasala na ako noon. So, yun yung mga memories ko nung bata ako. Pag naalala ko, masarap pala maging bata. Wala ka stress. Yun lang yung iniisip mo. So, ang ginawa ko, nag-focus ako sa pag-aaral. Hindi ako nagbabarkada. Meron ako mga kaibigan na talagang marami, pero hindi nila inaakala marami akong kaibigan kasi hindi ako palalabas, hindi ako palagimik, wala akong exposure sa bisyo, wala lahat at all. Parang masyado akong diretso-diretso, sabi nga ng kaibigan ko, dapat Mara, minsan naman, try mo naman mag-disco, try mo naman lumabas. Sa sobrang bait mo, baka kunin ka na ni Lord, ginagano pa ako. Sa sobrang tinumo, kunin ka na ni Lord, mapauna ka pa. Parang pang-madre naman yung panggalawan niya. Hindi ako kasi, hindi ko naman sinasabi na masama yun, pero talagang lumaki lang ako na ang babae, kailangan maging simple at kailangan sa bahay ka lang. Yun lang, maglingkod ka sa pamilya. So, ayun, ako sana, di ba, nagugulat yung mga audience natin. So, pala ako. Alamin pa natin, mamaya sundan niyo po ang susunod na kabanata.